O eto, mga minamahal, derechahang panunupalpal ang ginawa ni NBI Director Jaime Santiago dito kay Vice President Sara Duterte. So, 3 days ago, mga minamahal, merong balita na nire-recommend po ng National Bureau of Investigation na sampahan, 'di ba, ni PBBM ng criminal charges. Ng NBI, sampahan ng criminal charges itong si Vice President Sara Duterte dahil nga po sa threat, 'di ba, sa kanyang remarks na binitawan, yung nagbumura siya ng PI, 'di ba? Yung huwag kayong mag-alala, ma'am. Oo, huwag kayong mag-alala sa akin. Kasi meron na akong hinire, 'di ba? Na papatay kay PBBM, kay First Lady, kay House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? So, she made that threat. So ngayon, alam nyo naman na umiskip din itong si VP Sara Duterte nung dinidinig, 'di ba, sa NBI, if I am not mistaken, December 11, 'di ba? Na press con sana 'yon. Kaso hindi naman sumipot itong si Sara Duterte para, masiguro natin kung meron nga ba talagang threat sa buhay ni VP Sara Duterte or else baka gawa-gawa niya lang 'yon. So hindi naman pumunta, mga minamahal. So meaning baka wala nga talagang nag-threat or gawa-gawa niya lang 'yon. So ngayon, 'di ba? Ang sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, hindi yan ni Tambaloslos. Utos yan ni Tambaloslos. Utos yan ni PBBM. Utos yan ni Liza Tanas. Diba? Yan yung sinasabi, mga minamahal na mga DDS. Including parang gano'n na din yung sinasabi ni Sara Duterte kasi rumisponde siya eh. Ang sabi niya, well, as expected naman daw. Diba? Expect niya na nakakasuhan siya. Expect mo talaga, nag-threat ka eh. Diba? Kaya ka nga natanggal sa National Security Council eh. Diba? Na supposedly, ikaw yung nagtatanggol sa presidente. Ano yung ginawa mo? Ikaw pa yung nag-threat sa ating pamahalaan. Sa ating Pangulo. Na supposedly, ikaw yung nagtatanggol. Diba? So, ngayon, mga minamahal, sinupalpal ni Jaime Santiago itong si Sara Duterte. Ang sabi ni Jaime, wala sa aming nag-utos. Wala sa aming nagdikta kung ano yung dapat gawin sa kaso. Naniniwala si NBI Director Jaime Santiago na matibay ang kanilang ebidensya para magsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagbabanta ni Duterte laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. So ngayon mayroong video. Panood natin sa inyo, mga minamahal. Wala sabing nagdikta kung ano ang dapat gawin sa kaso. Yung kinalabasan ng aming investigasyon ngayon ay ayon sa aming pag-weigh ng evidence. Sabi ko nga sa inyo, 5 abogado, plus ako, sabi ko nga na dating judge, ay yun po ang aming nagkakaisang sa unanimous decision na dapat ito ay ma-file. Na ipinail namin ay inciting to sedition and great threats. Yun po ay yung pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng Speaker. Ganito. Na-file na po namin sa DOJ at nasa DOJ na ang bola ngayon. No? I-determine nila kung magkukondak sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court. No? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. Okay. Diba? Walang nag-utos. Klarado naman, diba? Yung kanilang desisyon, sana ba yun? Kung ano ang dapat. Yung desisyon, base po sa kanilang naging investigasyon. Ilan silang lawyer, ilan silang NBI doon. Diba? Sobrang dami nila.
mga minamahal, na nag-imbestiga. Kumbaga, sinala na to. Nasala na sa pinakabudbud ng butil. Na meron talagang nakita at malaki, naniniwala sila na may hinawakan silang napakalaking ebidensya na dapat talagang mag-file na ng kaso dito kay Sara Duterte. Ano yung ikakaso, mga minamahal? Grave threat daw po. Diba? At sedisyon. Yeah? So, as expected naman talaga na dapat sampahan ng kaso itong si Sara Duterte. Dahil in the first place, mga minamahal, she made that threat. Diba? Online pa mismo. Yeah? Paano yan? Kung namatay itong si Sara Duterte ng dahil sa sakit, yung napag-utusan niya, pinatay din si PBBM, si House Speaker, and even the First Lady of the Philippines. Paano yun? Kung namatay ka sa sakit, sisisihin mo pa din yung administrasyon? Ay, nako, iba yan. So, dapat talaga, mga minamahal, magkaroon ng kalinawan. Dahil, unang-una, si VP Sara Duterte, dapat siya yung sumagot niyan eh. Kasi sabi niya, tinret daw siya, kaya nag-threaten siya pabalik. So, punto dito, dapat sinagot mo sa NBI, nung ikaw yung pinapatawag, kung sino ba yung nag-threat sa'yo. Okay, dami-daming bodyguards. Almost 400. Pinapasweldoan ng taong bayan. Di ba? Almost 400. Mga minamahal, pinapasweldohan natin sila. Tapos wala man lang nakaalam sa bodyguard mo kung sino yung nag-threat sa'yo. Wala man lang naalarma. Ba't ikaw lang yung may alam? Di mo man lang na-report. Lawyer ka. You know the law. Alam mo yung batas mismo. Tama ba yun as a lawyer? Di ba? Impacta talaga itong si Sara Duterte. As a lawyer, yan yung response mo, ititref mo din pabalik. Instead, sana, di ba, mga minamahal, na i-report mo para mabigyan ka ng solusyon. Kailan ka ba ginawa ng threat? Sino yung nag-threat sa'yo? Di ba? Saan mo narinig itong threat na to? Ikaw mismo ba yung first-hand information ba? Di ba? Or baka galing lang din sa isang chismis? Hindi nga sinagot kasi wala naman talaga masasagot si Sara Duterte kasi alam niya, sa sarili niya, nagawa-gawa lang, invento lang yung threat issue na ipinupukol niya para palabasin, mga minamahal, na masama, sobrang sama ng administrasyon. Gets ninyo? Wala. Diyan sila magaling, mga minamahal. Anong magagawa natin dyan? Diba? Alright. So, yun po. Diba? Ano yung masasabi ninyo? Sabi pa nga ng DOJ, they will promise to uphold the rule of law to ensure the due process is strictly followed, diba, in evaluating the recommendation of National Bureau of Investigation. Tama lang. Diba? You must uphold the rule of law and due process. Diba? Para nang walang masabi. So, the process will undergo case building up as need to assure that there is sufficient evidence that the respondent is not unduly to court, sabi ng DOJ. What we filed were inciting to sedition and grave threat. The DOJ will weigh, di ba, whether to file both cases or just one or dismiss them. That will be possible action of our prosecutor. Okay. We will wait for the result, mga minamahal, as soon as possible. So, the NBI chief explained that it would be possible to file 3 counts of grave threat. Naku po, 3 counts. Di ba, mayroon ka ng 7 article of impeachment, tapos mayroon ka pang 3 counts na grave threat. Diyos ko naman, Sara Duterte. Kakaiba ka, VP Sara. Sobrang kakaiba ka talaga sa lahat. Diba? Possible file 3 counts of grave threat against Duterte since she directed her statement at 3 individuals. 3. Kinasuhan siya, 3. PBBM, House Speaker, First Lady. Ay na-jud something sa kanya brains. Tama ba yun, mga minamahal? Galing mismo sa bibig. Tama lang natanggalin to sa natanggal sa National Security Council. 3 pairs 'di ba?
Kadiri. Alright. Yan po, pahingi lang ako ng subscribe mga minamahal. Subscribe nyo itong ating channel, hit the notification bell, like and share mga minamahal. Ingat mga kababayan.